consultation, this will be more hydration sa skin. Perfect siya sa dry dehydrated skin at sa sobrang sensitive na skin. Pwede ko bang paghaluin? Hindi. Okay? Pwede siyang glycolic, parang katulad nung in-explain ko sa inyo, glycolic sa susunod, glycolic ulit, pwedeng glycolic ulit siya. Depende sa condition ng skin. Or pwede siyang glycolic ngayon, pwede kang mag-lactic. Pero hindi mo siya pwedeng i-combine para ilagay sa skin. Okay? Never combine. It works by itself. So, depende kung alin ang uunahin nyo, pero may interval na at least 1 month, bago 1 month ulit. Okay? Consultation, check client history. Anong history ang itatanong sa client? Anong pinagdaanan ng skin? O, unahin natin yung may hyperpigmentation o may melasma. Anong ginagawa mo sa skin mo? Kailan ka nagkaroon ng melasma? Kailan mo nakita na nag-start na nagkakaroon ng hyperpigmentation? Anong ginawa mo? Anong ginamit mo? Ilang beses mo siya ginamit? Ilang taon mo na siya ginagamit? Habang ginagamit mo siya, anong nangyayari sa skin mo? Nag-i-improve ba siya? O nagiging worse siya? Okay? So, yun yung kailangan itanong nyo. Hindi yung, may melasma ka. Sige, glycolic na tayo. Siga ka na. Diba? Kaagad-agad, gano'n. Kailangan i-check nyo yung history. Pagka may acne, glycolic. Pag may acne naman siya, itatanong mo din, kailan ka pa nag-start magkaroon ng acne? Ano yung mga ginagamit? Yung unang ginamit mo ba, effective ba siya? After few months, ano ulit nangyari sa skin mo? Itatanong mo yun. So ngayon, kailan pa naging worse ulit yung skin? Anong mga kinakain mo? Anong bisyo mo? Kasama dapat lahat yun. Hindi mo lang siya basta tinitingnan the skin itself na nakikita mo. Kasi, yung skin na kung anong nakikita mo ngayon, yun yung resulta kung anong problema sa katawan mo internally, lalo na sa guts. Okay? When you say guts, mag-uumpisa siya dito sa tiyan, esophagus, bunganga, anong kinakain mo. Bababa siya ngayon sa esophagus mo, pupunta siya ngayon sa tiyan mo. Pagdating sa tiyan, absorption, acid, kung ano man yung mga kinakain mo. Ngayon, si lymphatic system, at saka si colon, nag-distort pa siya sa colon mo. O na-flush pa siya ni gas. Okay? O na-flush pa siya ni lymphatic system. Kasi kung hindi, lahat yan, si lymphatic system, lahat ng mga dumi na yan, magbabackflow sa skin. Kasi kailangan maghanap siya ng ibang lalabasan. At ang nilalabasan, una, which is one of the largest organ ng katawan nyo, is the skin. So, sa skin siya. Kaya, nandun lang siya sa iba-ibabaw, sa fat, sa skin, lahat. Kaya nag-flare out. Okay? So, kailangan, alamin din ninyo yun. Hindi lang basta makikita nyo yung skin, eto na kaagad. Kasi, kung sa tingin mo, maganda to, papatayin niya yung bacteria. It does. Pero anong nangyari sa skin mo? Babalik at babalik siya kasi ganun pa rin yung bisyo mo, ganun pa rin yung kain mo, yung kinakain mo, yung nag-flare up. So, continuous ka ganun. It's the same pa rin pagka may mga melasma, hyperpigmentation siya, or hyperpigmentation. Okay? So, yun yung you need to check the history. Contraindications. Anong contraindications niya? Tingin nyo. Nag-rejuve siya. O nagre-rejuve pa siya. Kailan siya huling nag-rejuve? Titingnan nyo yung skin texture niya. Sobrang sensitive na ba? Sobrang nipis na ba yung skin niya? Pag sobrang nipis na ang skin, kahit may melasma pa yan, hindi mo siya kailangan i-feel. Kasi sobra na. So yung baby cells mo, nakakat na siya. Okay? Bago pa man din si baby cells nag-grow, umangat, kinakat mo na siya. Parang bonsai. Pag may bonsai kayo, kahit grass, pagka kinat mo siya ng kinat, anong mangyayari doon sa tubo? Diminipis, lumiliit.
Healthy pa rin ba yung tumutubo na skin? Hindi na, dry na siya. Hindi na siya green. Tumubo man siya, hindi na siya kasing ganda nung unang tubo ng skin mo, kaya nagda-dry. Ngayon, nire-replenish mo siya ng mga creams. Hindi na rin effective yung mga creams mo kahit mamahalin. Kasi, na-retarded na yung growth ng baby cells. Pinapatay mo siya eh. Hindi pa siya nag-grow. Ito, pinapatay mo na naman. Okay yan sa hair. Pero sa skin, hindi siya pwede. Kasi nag-hair removal tayo, okay yun. Pero sa skin, hindi pwede. Kailangan you need to let the skin grow first bago siya mag-camping ulit. Okay? Then, check mo yung allergies. May allergies pa siya. So, kung may mga allergic reaction siya, may mga contagious skin diseases, autoimmune disorder like lupus, meron siyang dermatitis, eczema, lalo na pag-active sa psoriasis, huwag kayong mag-inject. So, yun yung unang titignan. Okay? So, yun yung sa contraindication. Anong expectation? Anong expectation ni client? Gusto ko mawala yung aking melasma. Mawawala ba si melasma? Hindi agad. Hindi naman instant. Hindi siya instant. I-check nyo yung damage. Okay? Kasi baka mamaya nasa pinapailalim mo yung Kung ang damage ay gawa nung too much exposure sa araw, misuse ng products, overuse ng products, damage na hanggang doon sa melanocytes. So, mag-grow man siya, maitim pa rin siya. Ngayon, forever na yan, hindi mo na yan mai-reverse. The more na magli-laser ka, since mainit, the more na magpuproduce si melanocytes ng melanin, which is puproduce siya ng color para i-protectionan yung ibang skin. Pero, kung ang hyperpigmentation is due to hormonal, it will help with the topical agent, Hempil, once in a while. And also, yan, mawawala siya ng pusa pag kumalma ang hormone. So, yun yung differentiation ng dalawa pag nag-check kayo ng hyperpigmentation. Hindi pwedeng sabihin mo, kaya yan. Kasi according sa manufacturer ng laser, kaya. I've seen them. Sa ibang company, ako dati puro laser. Mismo, mga derma na mga kasama ko, na sila yung model lagi. As in, wala nagkaroon. Kasi too much, hindi rin siya mapagkakas. Okay? Everything should be in moderation. Kaya nga hihintayin mo mag-grow siya. Tapos titingnan mo, nag-lighten na siya. Sige, mag-wait muna tayo ng another 2 weeks. Tapos saka tayo ulit. So, para sa akin, hindi siya eksakto na 4 weeks. 4 to 6 weeks bago ka ulit mag-chemical. Kasi kailangan mag-full grown muna si baby cells at makikita mo, nag-improve ba siya o mas naging worse siya. Pag naging worse, huwag mo na uulitin. Pag nag-improve, saka mo siya. Si Tempin, it looks very easy. Wala siyang technicalities. Application lang siya. Pero, para siyang acido. Pag mataas yung percentage. Kaya mababa lang yung binigay natin. Kasi, iilalim siya doon sa layer ng skin. Hindi lang siya stay on the top layer. Mapi-feel nyo yan mamaya. Parang mangangati, parang nasusunog. Okay? Kaya natin siya i-spray ka agad-agad kasi kailangan natin siyang tanggalin. So, yung expectation, syempre, isi-set nyo yung expectation, huwag kayong masyadong mag-claim. Depende, o observe natin yung skin mo, depende sa reaction ng skin. Dapat laging ganun ang sasabihin mo. Kahit may machines, depende. Huwag yung, hand sa shoes lang yan, mawawala na. Parang katulad ng ibang client ko.
magkakaiba ang resulta ng bawat. Yan, never ever delay. Kasi babalikan kayo ng mga yan. Sayang ang effort, sayang yung time, sayang yung binayad yung materials nyo kasi later on, sisingilin kayo dahil mali yung expectation na ibinigay nyo sa kanya. Hindi na-reach yung goal. Okay? Then explain mo yung procedure. Ang sasabihin mo, okay, mag-campaign tayo, ang gagawin ko ay ganito. So yung step-by-step na procedure, mararamdaman mo yung konting tingling sensation, warm sensation. Kailangan sabihan mo ko kung ano yung pakiramdam mo. Okay? So yung step-by-step, cleanse natin, maglalagay tayo ng glycolic, spray tayo. So kung ano na to, yun na yung i-explain nyo. So, skin analysis, i-check nyo yung condition ng skin, okay, which is pinag-usapan na natin. I-check nyo yung melasma, kasi yan lang din naman yung tinitingnan natin. Yung iba, ang skin nila, ang kinis, pero walang glow. Anong gagamitin natin? Lactic, glycolic. Lactic po. Walang glow. Glycolic. Wala siyang glow. Maganda yung skin. Pag titingnan mo siya, ang maganda naman yung skin niya. Makinis. Pero, wala siyang glow. Alam mo yung parang tumanda siya. Gusto mo siyang pabatain. O meron siyang event the next day. Or after 2 days. Gusto niya glass skin. Glycolic. Okay? Picture taking ka after 1 week. Mag-glycolic ka. Kasi yung skin mo as in, wow, nandun yung glass skin. So, glycolic ka. Okay? Ay, parang dito nabuhayan sila. Gusto mo na Kanina lactic yung gusto nila eh. Ngayon naging glass. Ang lactic, pag sobrang dry ang skin mo at saka sobrang sensitive. Diba? Yung mga nag-ikampi, Lactic lang. Pero, pagka gusto mo mag-glowing yung skin mo, Parang Barbie. tapos mas maganda doon sa TikTok Sabi niya, after minsan few siya days kasi mag-glass skin ka. Kasi ito nire-review pa ako. kay glycolic ka. Kaya kailangan. May colic na gusto nila. Siya yung pwede gawin kita glycolic. Tapos ako. Okay na. Ngayon pa lang alam niyo na kung anong gagamitin tayo. Lactic acid. And then, Parang mas. Nag-glow yung mukha mo, parang mukha kang bata. alam na natin yung feeling selection natin. Nabuhayan daw. Yes. Nabuhayan. Sila na nag-choose kung ano yung para sa Hindi pa na skin analysis yan. Mas lalapit lang ako. Sila lang Okay? So, nag-choose na kayo kung anong gagamitin natin. Preparation, syempre, same as everything. Mag-hair cup, mag-head Pwede band, pala ako ng chest glycolic. cover, Kasi cover comfortably. Kasi Then you're sensitive cleansing, skin. it's the same. Use the cleansing milk all over the face. Tapos magtutoner tayo to balance the pH. Ikaw ang ilalay-colic ko. Tapos Kasi So, oily mukha ko. maglalagay kayo. Mag-glass ang mukha ko. Maglalagay tayo ng cotton buds. May cotton buds tayo. May cotton buds. Gagamitan nyo yung cotton buds. Gamitin nyo yung cotton buds. Yun yung pangkuhan nyo doon sa petroleum nyo. Lalagyan nyo siya dito sa corner ng mouth. Corner ng nose. Sa may dito, mga corner. tapos gilid dito, gilid doon. Pero konti-konti lang. Kasi, pag nasobrahan naman dito ng lagay, sobrang kapal, pag nag-chemfill kayo na andun lang, meron kayo tuloy guhit dito na puti. Darker. Okay, tapos darker siya dito. Alam mo yung lips mo na magkakaroon siya ng puting ganon. Kasi sobrang dami yung nilagay. Parang tululaw. Konti lang talaga siya. Dito lang sa my line. Okay? Kasi minsan nakikita ko sabi ko, ay, gawasan natin yan. Kasi ang mangyayari, pumuti siya rito, tapos meron kang nakaganon na binigay. Parang laway po. Parang siyang ano. So, ganun kasi mag-peel off yan eh. So, kailangan dito lang siya sa gilid-gilid. Okay? So, yun yung lalagyan natin ng petroleum. Then, apply chemical peel.
1 ml. Ito lang siya. So, measure mo siya. Pwede mo siyang lagyan ng syringe na 1 ml. Kunwari, ito yung face niya. Ayan. I-demo ko na rin siya para mas makita nyo later. Tapos, sa forehead, puro siya pataas. Feathering, pwede kang pataas, horizontal, vertical, okay? Tapos, pag may makita ka na na-miss out ka pa na iba, papasok mo ulit itong si brush and making sure halos wala na siyang maiwan. Para lang kayo nag-a-apply ng polish. Okay? Polish siya. Na halos wala na siyang laman, guys. Tapos saka mo siya i-feathering para mag-even out. Pagtapos mo dito, dito rin. Pero make it sure, medyo bilisan nyo ng konti kasi mabilis yung process. Apply, 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 apply. Nose pababa ang. Tapos yung dito sides. Okay? And then i-feather lang din. Pag pinether nyo siya, hindi nyo na siya lalagyan ng solution. Kasi i-blend mo lang siya. Kasi kung hindi mo siya i-blend, para siyang zebra. Lalo na pag yung isa ang gagamitin nyo, mag-i-stripe, totoo, burupan. Lalo na pag yung isa ang gagamitin nyo, pag nilagay mo siya kasi makapal yun, dito, meron siyang stripe pagka hindi mo siya i-feather. Okay? Yun. Then, pag naka-apply ka na ng chemical peel, nilagay ko lang dyan 1 to 2 coats. Actually, pwede kayong mag-3 coats. Depende yan. Kaya nilagay ko 1 to 2 coats kasi yung iba minsan, as in meron na siyang crusting. Tuwang-tuwa pa sila, naglagay pa sila. Pwede yun pag expert ka. Nilagay ko 1 to 2 coats kasi umpisa pa lang kayo na naglalagay. Hindi nyo kasi yung iba masyadong maliin. Dapat tamang-tama lang na hagod. Para lang polish, tamang hagod lang siya. Hindi yung maliin siya. Kasi yung maliin, iba yung effect kasi mas malalim. Okay? Then, pagka nailagay mo na, wet pa siya, ang gagawin mo to dry, icy fan. Habang i-electric pa na mo, ganun mo kasi masakit. Yan. Masakit kati. Para mawala yung kati, gaganon mo siya. Tapos hanggang mag-dry. Okay, tapping. Okay, so ganun lang ang gagawin nyo. Then, observe mo yung reaction. Burning, pag immediately may burning, stop mo na siya. Ang gagawin mo ay nasa ng ating spray. Maglalagay ka na ngayon ng towel, tapos spray natin yung neutralizer spray. Okay? So, neutralizer spray, spray mo siya sa face, dami. Spray mo siya all over, tapos saka mo siya last na yung okay? Pagka-remove, so make it sure wala siyang naiwan ng chemical peel. Let's say may naiwan na konting chemical peel dito, pag nag-peel off, mas malalim dito kaysa sa Dito sa iba. in-sprayan mo ng neutralizer. Kaya kailangan, titingnan mo hanggang saan ka ba naglagay. Hanggang doon, in-neutralize mo siya. So, making sure na neutralize lahat. Then, hindi ko pala nilagyan yung neutralize. Rinse off, water spray, check. Spray cold, tap water or neutralizer. Okay, so yun yung gagamitin ninyo. Then, dry gently, pat dry with soft tissue. Yung tissue nyo, apply post cream, yun na siya. So, kung gagawin nyo siya sa clinic, pwede kayong mag-add ng PDT. Pag gagawin nyo siya sa bahay, kasi i-home service nyo na siya, okay lang na walang PDT. Okay? Make it sure, post-care instruction, do not wash face at least 6 to 8 hours, avoid direct sun exposure, makeup exfoliant for 2 to 3 days, hindi pwede. Okay, hindi ka muna mag-makeup. Use sunscreen, SPF 50, higher, okay, daily, avoid sauna, steam, hot shower, heavy exercise for 24 hours, recommend products based sa ang ginagawa ko minsan, pagka medyo may redness, binibigyan ko lang ng 1 day high protein.
yung products nila, pagka rejuvenating product ang ginagamit, rejuvenating soap, lahat yan stop. So, gentle cleanser lahat. Okay, tapos moisturizer lang. Walang scrub for few weeks. Kasi, o 1 month, hindi ka na pwedeng mag-scrub ng face mo kasi nag-peel off ka na. Okay? Pwede siyang mag-mask, hydrating mask, yung gel mask, pwede for more hydration. Pero walang exfoliation, walang bleaching mask. It's more hydrating, moisturizing mask. Okay? Walang bleaching mask ha, kasi minsan iba whitening mask, hindi mo kailangan na ng whitening mask or bleaching mask. Pero No nga, scrub. Dok, pwedeng mag-sunscreen kung sakali. Talaga, Sunscreen sunscreen na nga. Ayun. Yung talaga. yung maglalabas ka, ang sunscreen mo every 2 hours, depende sa Kailangan SPF. niya na mag-dry. UVA, UVB. Okay, lalo na pag nasa labas ka, hindi pwedeng hindi ka mag-sunscreen kasi mamilim yan. Every 2 Okay? hours. Perform false care, clean, sanitize, everything. Okay na, may question? Yung sa PDT, Doc, anong redness? Red. Red. Oo. Optional lang PDT. Yung Yun na, kung sa clinic, may PTT. Siyempre, i-add on yan sa bio. Ngayon, Doc, mag-PDT tayo. Wala tayong PDT. Ito lang ang gamit natin ngayon. So, ano gagawin ako muna tapos ikaw? Sige. Yung last time naman Ikaw. Ikaw, pipil kita.